halina, kaibigan, lumapit sa Si Pedro, mangingisda siya sa dagat yun. Kaya yung parang alam niya lumangoy, pero parang natatakot din siya the long run kahit alam niya. So parang yung pananampalataya niya sa Diyos, kang Jesus, slowly na Nagsisink in. Oo, nasisink in din. So kagaya din natin, parang may time na at first parang lumulutang din tayo, nakakalakad sa kanya. Tapos slowly, nakakalimutan natin kasi sa mga unos ng buhay, Wow. sa mga problema, o sa mga anong trahedya man na dadating. So parang slowly din tayo. Pero ang masaya din doon para sa akin din, no, kung lulubog man tayo, tatawag din tayo sa Diyos. Tinatawag natin yung Diyos, kagaya ni Pedro. Kasi kantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman, kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan. mga bishi, mga kapatid, ito po ating title natin sa linggong ito, the 19th Sunday in Ordinary Time, Bishi. So, napaka-famous po ito sa ating mga kabataan ngayon, itong katagang ito na Bishi. Ano ba ito? Bakit? Ano bang ugat dito? At bago po ang lahat, kami po ay was personally sa akin, walang sawang pasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagbabahagi, naging bahagi, nagla-like, nagkomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At mga kapatid, again, welcome dito ngayon sa 19th Sunday in Ordinary Time ng ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 14 verses 22 to 33. So yun po ang Ebanghelyo natin. At again, bigyan natin muna ng pansin ang ating pamagat ngayon, Bishi. Ito ay from the word biti, which means the isang pagkikare, isang relasyon sa dalawang tao na magkakaibigan. At ito po ang napili nating pamagat na ito dahil alam naman natin, palagi natin mapakinggan ito sa ating mga kabataan natin. Dito nga sa aming seminaryo, ginagamit ito, instead na gamitin yung bishi, ginagamit ito na salita na best friend. So salitang bishi pala ay nag-ugat sa wikang best friend. Bakit naman best friend? Dahil nga, sabi nga ni Jesus, hindi ko na kayo tinuturing na utusan, kundi tinuturing kayong mga kaibigan. Dahil sa isang kaibigan, na-reveal niya ang kanyang buong buhay niya sa kanyang kaibigan. At ito ngayon ang ating pamagat na sa pagkakaibigan, nandoon yung paggabay. At mga kapatid, dito din po sa linggo ito, 19th Sunday in Ordinary Time, nandito kami ngayon sa Rector's Meeting namin at nagpapasalamat ako dahil na-encounter natin ang ating kapatid ngayon at isang novice at napapakinggan ko pa lamang siya sa aming mga kaparian na talaga humahanga na sa kanyang kakayahan. Napaka-humble, napaka-dedicated, napaka-responsible sa kanyang mga tungkulin. At hindi ako nagdadalawang isip na lapitan ko po ang ating panauhin ngayon na maging kabahagi sa ating pagnilay-nilay sa pagbabagian natin sa linggong ito. At yan po ay walang iba, si Jonas Tering. Brother Jonas ay from Tandag din po. Brother Jonas, na hindi ka nagtutubili na maging kabahagi dito ngayon sa ating
ating reflection or Music of the Gospel Sunday Reflection. I'm very happy po, Father, na ina-invite mo pa ako dito po sa segment na Beshi po. Bishiya. Sige po. Oo. Alam mo, Brother Jonas, bago din po tayo patuloy, dahil napakaganda pong ebanghelyo natin, ano? Opo. Dahil ito ay tungkol kay Pedro, no? Hindi naman kay Pedro, kundi kasama na yung mga alagad nila na doon sa bangka. At alam naman natin din po na napakagandang pagninilayan din po natin na para baga din pong pag naglalayag ka, parang isang paglalakbay din po. Paglalakbay na sa paglalakbay, kahit pa man wala tayo sa dagat, no, wala tayo sa ilog, no, dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. At ito ang isang napakagandang awitin na sinasabi ng awiting ito at very assuring, very comforting sa isang kaibigan na o anumang dinadaanan mo sa buhay, naalala mo palagi siya. Pag naalala mo siya, may mga kakayahan siya na handang-handa na maging bahagi o ibabahagi sa iyo para ikaw ay magabayan. At hindi lamang yun, kundi yung give and take na paggabay, no? Usually po ginagamit po namin yan. Pero hindi man totally Beshi, pero yung tawag namin sa mga novice or sa mga kaibigan, friend. Friend. So, napakaganda man talaga yon. Pag minsan lamang na misinterpret sila, ano? Opo. Na nabigyan ng hindi magandang pagpapahalaga or interpretasyon. Ngunit, ang interest talaga dito, napaka punto dito ay yung tinuturing mo siyang best friend dahil may ugnayan kayo. No, may ugnayan kayo. Ito din po ang unang-unang bahagi ng ating pagnilay-nilayan ngayon, Brother Jonas. Yung bilang bishi, bilang magkakaibigan, nandoon yung paggabay sa bawat isa. At alam ko po na dahil si Jesus, tinuturing niya ang kanyang mga alagad na tinatawag hindi para maging iba, kundi maging isang kaibigan, maging isang bishi. Maging isang bishi na makilala kung sino siya. At sa pagsasama nila, hindi lamang din po na makilala na si Jesus, kundi nakilala din po ni Jesus kung sino itong mga alagad na ito. No? At yun nga, napakaganda dahil ang ebanghelyo natin ngayon, bago na mapakinggan natin ang ebanghelyo, yung nangyari kay Peter, maintindihan muna natin yung nakaraang linggong ebanghelyo na pinapakain ni Jesus yung 5,000 tao at bago nangyari yan, nandoon yung pagko-complain ng mga alagad. Sabi nila, pauwi na lang yan Jesus. Pauwi na lang. At kung makikita natin, kung sinabihan ng mga alagad ito na uwi na lang kayo, pauwi na lang yan Jesus. Para bagang walang halaga. At pag sa ganung kaalaman, hindi pa nila lubusan na kilala nila si Jesus. Dahil ang pagiging totoong kaibigan ay may isang proseso. Isang proseso. At yun nga, dahil isang proseso ito, at unti-unti na nila kilala si Jesus. Ngunit sa pagiging kaibigan din po, nandun yung pagbigay ng kalayaan, no? So far po yung mga 50 plus days ko po dito sa novitiate po. Mahalaga po talaga yung IC po. Oo. At alam ko, Brother Jonas, na hindi lamang siguro sa IC, no? Sa kainan, kung saan-saan kayo, sa loob ng misa, o sa loob ng kapilya, during prayer, during sa misa, na may ka rin, tumitingin ka rin sa Kanya, nagmamasid ka rin sa Kanya, at the same time, nagmamasid din po sa'yo. Totoo po. Maraming po Beshi, Padre. Maraming vision yung pagkakataon na na-encounter mo, ano? Yes. For example, sa socialization po or guide sa mga concepting gawain lang dito sa novitiate or yung mga sharing po sa morning prayer, evening prayer. At yung pinaka-kuhan talaga ata para sa akin, Dre, yung nasa kainan. Kasi di ba nag-uusap kayo while kumakain. Tapos parang it's like also getting to know there. So parang malalaman mo through conversation
And then, sa sharing talaga. Kasi parang getting to know din. Ikaw din po ay gumagabay sa mga kabataan during Saturday worship. Sinasabi natin Calasantian movement. Yes. Ano yung naranasan mo sa paggabay ng mga kabataan? Tinusuring mo siyang mga bisyo din, di ba? Ako, mga bashing. Yung mga, Actually, parang mutual po yung nangyayari sa apostolate po, yung sa Calasantia na every Saturday po. Kasi while in the name po, nagtuturo kami, tinuturuan po din kami ng mga kabataan. Ginagabayan kami na, ito pala dapat yung mga, for example, yung pagiging mapasensya or being patient. Tapos yung magiging ka-level mo din sila para maintindihan mo din sila kung anong kuha nila sa buhay nila. Tapos kasi hindi mo sila pwedeng turuan kung hindi mo din sila naiintindihan. wow, actually, ito yung pinakapunto sa bisyo best Opo. friend na hindi mo tinuturing silang iba. Tinuturing mo sila, yes, mga bata pa sila, ang dami pa nilang matutunan sa buhay. Ngunit yung sinasabi mo na may matutunan ka rin sa kanila. Alam mo, being a rector din po, Brother Jonas, for how many years na? 12 years na ako, no? Sign ako bilang isang kora-paroko, na-sign ako bilang isang director, naging chaplain ako sa mga kulungan. At alam mo, Brother Jonas, ang palagi kong iniisip-isip at palagi kong sinasabi na being a rector or being a superior is not all about na i-party ko, ibahagi ko. Yes, ang presensya ko lamang doon ay isang pagbabahagi na, ngunit sa isipan ko ay mas marami ako natutunan sa kanila. Marami ako natutunan sa kanila at yung natutunan ko sa kanila ay yun ang nagbigay sa akin ng inspirasyon sa buhay. At dahil nagbigay ito ng inspirasyon sa buhay ko, nakikita ko ang diwa ng Diyos sa kanila. Siguro din po sa mga kabataan na nasa presensya sa mga kabataan. Opo. Nakikita nyo rin ang diwa ni Kristo sa kanila na huwag nyo na kong mamituring na kabataan. Ituring mo kang kaibigan, ituring mo bishi. Kanina, nasabi mo kanina na nung si Jesus ay umakyat sa bundok, napakaganda yon. Dahil yun nga, sa pagkaibigan, na-encounter nila, nakikilala nila kung sino si Jesus. Ngunit yung reaction ng mga alagad na parang ayaw nila na i-care itong mga taong ito, na 5,000 ng mga tao, ayaw nilang magbabahagi, ayaw nilang gabayan. Alam ko, Brother Jonas, nang umakyat si Jesus doon, yes, yun man talaga ang talagang diwa ni Kristo na palaging nanalangin, palaging nakikinig sa kanyang Ama. Ngunit ang nakikita ko rin dito, isang moment din po na pinagnilay-nilayan niya yung ugali ng mga alagad. Kung paano niya nakilala ang kanyang mga alagad doon sa experience na yon na sinasabi nila, pauwi na lang ni Jesus, na ayaw nila. Na ibig sabihin doon, sa isang gumagabay, pinagnilay-nilayan ko yung bawat isa. At kung ano pa ang magagawa ko sa kanila na magabayan sila ayon sa diwa ng Panginoong Diyos. Sa akin naman po, Dre, di ba? In the previous gospel din, yung previous work ni Jesus, marami siya na-expel ng demon, tapos healing of the sick, then also preaching the kingdom of God, at marami siyang mga ginagawa pa. At tapos doon, parang din yung na-imagine ko din sa sarili ko, no? Sa parang araw-araw ko na buhay, may trabaho, may socialization, may trabaho sa paperwork, sa labas. Tapos at the end of the day, Dre, may time ka sa sarili mo para magpahinga. Pero yung pahinga po natin, hindi parang pupunta tayo sa dagat, pupunta tayo sa mall. Yung me time natin is parang me time with the Lord. Yung rest time natin with the Lord. Sabi pa nga ng Diyos, kung pagod tayo, come and rest in me. Ayun yan. Actually, that is the music of the gospel song natin. Kaibigan, lumapit ka sa akin, no? Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagala,
aking pagiging hawain. Mabigat Kaibigan, Bishi, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin, ako ay tunay mong kaibigan. Oo, so napakaganda yung sinasabi mo, Brother Jonas, na talagang is an opportunity. Is opportunity. Siguro, again natin, nandoon yung pagod ni Jesus din po. Yes Ngunit, po. nagbigay sa kanya ng energy, yung nakikinig siya sa kanyang ama, nung nananalangin, no? Yun ang pinaka-the best na pamahinga. No? The best na pamahinga. Kasi nagbigay ito ng energy, ng lakas sa'yo. At dito din po, Brother Jonas, no? Yung kalayaan, yung pagbibigay ng kalayaan. Dahil sa pagiging busy, hindi natin sinasakal yung kaibigan natin. Hindi natin sinasakal yung kaibigan natin, kundi may kalayaan sila. Diba sabi niya, sige, mauna kayo. Malaya kayong pupunta, no? Pupunta. At yun na, talagang napakaganda yung malaya, no? Malaya in the sense na sa pagiging malaya natin, natututo tayo sa mga bagay-bagay. Hindi tayo dinidiktahan, hindi tayo kinokontrol na parang isang robot, no? May mga magkaibigan na ba? Di ba? Na magkaibigan na ganun, na wala kang kalayaan na ito yung gagawin mo. Dahil kaibigan kita, itong gagawin mo, sumunod ka sa akin kahit mali, sinusunod mo. Di ba? Parang tinuturn on yung buhay mo at susunod na lang ka, parang ididikta, parang robot. Hindi man ganun ang buhay. Hindi man ganun ang pagiging kaibigan. Hindi man ganun ang pagiging vision, yung pagiging best friend, no? At nan yung kalayaan. Ngunit again, napakaganda, Jonas, dahil yun nga, nandoon si Jesus sa tuktok, no? Ayon sa, ganun din po sa aking pagnilay-nilay, na habang nanalangin si Jesus, pinagdinilayan niya ang buhay ng kanyang mga alagad, at the same time, pinagdasal niya yung paglalakbay. So sa paglalakbay pala, kahit naglalakbay siya, wala ka man doon, ngunit yung presensya mo sa pagdadasal sa kanila ay very involved sa kanilang buhay. Hindi ka malayo. Ito din po sa atin eh. Di ba, nananalangin tayo sa mga may sakit, nanalangin tayo sa ating mga magulang pag tayo nagdadasal. In a way, sa pagdasal mo sa kanila, you are very involved in their lives. Ang presensya mo ay nandoon sa kanila. At ibig sabihin, yung mga alagad na yun, naglalakbay, naglalayag, no? Nandoon si Jesus, yung panalangin niya ay nandoon. That's why, nung sinalubong sila ng mga alon, malalakas na unos, Jesus was there to the rescue. He was there to the rescue, no? At yun ang pagiging vision din, no? Na kahit anong mangyayari sa'yo, nandyan ako. Na magtiwala ka lamang, nandyan ako. Ang pagkilala sa bawat isa ay isang proseso. Paging best friend ay isang proseso. Nakala ngayon ni Pedro, expert ako sa dagat. May PhD ako, may doctorate ako sa pangingisda. Ikaw, Jesus, ikaw ay anak ng karpintero, nakalakad ka nga sa dagat. Ako pa? Ako pa na expert ako sa, expert ako dito, may doctorate ako, ito yung buhay ko. Ngayon, naglalakad ka, kaya ko rin. Puntahan kita. Sabi niya, sige, punta ka dito. Ngunit, ang hindi alam ni Pedro, na habang naglalakad siya ngayon, sinalubong siya ng mga alon, nandoon yung pangamba niya, nampas siya ng mga malalakas na hangin or unos, nandoon yung malakas na unos, nanghihina siya at lumubog. Na hindi sapat yung kaalaman niya kay Jesus. Kailangan pa niyang mas malalaman pa niya. Nandoon pa yung patuloy na paghuhubog ni Pedro sa kanyang sarili para lubusan niya makilala si Jesus. Sa inyo ngayon na nandiyan ka sa novitiate, formation is a process na hindi magic, no? Nandun na, ako na ay matured, ako na ay sapat na talagang ready na ako. Anytime, pwede na ako maging isang profess na religious, isang process, no? Na
dumadaan din po tayo, kagaya ni Pedro, nandun yung kahinaan. No? Ngunit again, napakaganda dahil sa kahinaan natin, lumapit tayo sa Kanya. We have to be bukas, no, Jonas? Kasi parang tendency din ng mga tao din dire, no? Na pagkuan, kaya natin. To the point na parang in the long run, nakakalimutan natin ang Diyos. Oo. Kasi parang, for example, si Pedro, mangingisda siya, sa dagat yun. Kaya parang alam niya lumangoy, pero parang natatakot din siya in the long run, kahit alam niya. So parang yung pananampalataya niya sa Diyos, kang Jesus, slowly na Nagsisink in. nasisink in din. So kagaya din natin, parang may time na at first, parang lumulutang din tayo, nakakalakad sa kanya. Tapos slowly, nakakalimutan natin kasi sa mga unos ng buhay, Wow. sa mga problema, Oo. o sa mga anong trahedya man na dadating. So parang slowly din tayo. Pero ang masaya din doon para sa akin din, no, kung lulubog man tayo, tatawag din tayo sa Diyos. Tinatawag natin yung Diyos, kagaya ni Pedro. Kasi sa isang awitin, halin na kaibigan, maalon man ang dagat, no? Maalon malalim man, malakas man yung unos, gabi man, yung gabi yung nangyari yun, no? Sabi ng awitin, kaibigan, halina, halika sa akin, no? Kaibigan, sinasabi pa doon sa awitin, halina kaibigan, lumapit sa akin. Maalon ang dagat at may kalaliman, kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan. Yung mga pananalita ngayon, na sa buhay natin, na mayroon man tayong expertise, believe man tayo sa sarili natin, hindi yun enough. Hindi yun enough. Ang tunay ng pupalakas sa atin, walang iba kundi ang Diyos. At pag tayo kumapit sa Kanya, lalo pa tayong lalakas. Lalo pa tayong lalakas dahil yun nga, na may lakas na tayo, mainit na lakas na tayo. Ngunit pag nandyan ang kasama natin ang Diyos, anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Huwag kayong matakot kung anong sasabihin ninyo. Tuturuan kayo ng Espiritu Santo. Tuturuan ko kayo kung anong pananalita ninyo. Di ba, kagaya baga ni Samuel, di ba? Samuel, nung tinawag siya, tinawag siya ng Panginoon, Samuel, halika. Sabi ni Samuel, yung pangatlong beses, ay, ito Panginoon, bata pa ako, wala akong kaalaman. Never mind, Samuel. Tuturuan kita kung anong sasabihin mo. So tuturuan, no? At yun nga ang sa atin, kagaya baga ng yung pinag-usapan natin kanina, yung sa isang anak, no? Na tinuturuan ng ama, yung bata tinuturuan ng ama o ina na lumakad. Andoon yung kalayaan, andoon pag minsan nadadapa. Ngunit alalahanin natin na nandyan yung ama, nandyan yung ina na, yes, nadapa tayo, ngunit nandyan sila to the rescue. Para turuan ulit tayo kung paano maglakad ng tama. Sa gospel po natin ngayon, no, yung parang before po natin mapag sa mga trahedya, yung mga kuhan, dapat po before ma-encounter natin ng Diyos, is parang alamin mo natin yung sarili natin, nalalaman natin yung sa iba, pero pag sa sarili din natin, no, pag may time na tayo sa sarili din natin, parang in-examine din natin yung sarili natin, yung mga kahinaan natin, yung mga lakas, para malaman natin. Kasi kung at the end of the day pa rin, pag malalaman natin na ay ganito pala ako, malalaman natin na walang-wala tayo pag wala ang Diyos. So sa kawalaan na ito, merong something. Tapos I believe po na this something is very powerful, very all-knowing, at ito po ay ang Diyos. Wow! Ating, sa Ebanghelyo natin na sa ating kawalan, nandyan ang Diyos. Ito din po ang simbahan natin na kagaya ng boat of Peter, no, bangka ni Pedro, ang ating simbahan. Yes po. No? Bangka ni Pedro, ibig sabihin, yes, bangka ka, nandiyon ka. Ngunit ang pinaka-captain dito, walang iba kundi ating Panginoong Diyos.
ating Jesucristo. Yun nga, dahil siya napaka-captain doon, si Pedro is bangka ang simbahan, no? At makikita natin, nung nandun na si Jesus sa bangka, kasama niya ang kanyang mga alagad, walang hinihiwalay, walang kahit man sila mahina, kahit si Pedro mahina, kasama pa rin doon sa bangka. Ibig sabihin dito, ganoon din po ang simbahan natin bilang isang bangka, yung bawat isang may kahinaan, may mga pagkukulang, at sa simbahan, sa paglalakbay ng simbahan, dumadaan ngayon sa mga pagsubok sa buhay, mga kritisismo dahil sa mga kahinaan. Ganun mo talaga, bawat isa natin may kahinaan. Ngunit ano ba pakaganda doon? Dahil nung nandoon na si Jesus, na-recognize na nandoon sila si Jesus, nakakalma yon. Ganun po sa buhay natin, yung makahinaan natin parang balod, parang alon yun eh. Yung mga kasalanan natin parang bagyo yun eh. Parang bagyo yun eh. Kung nandoon yung compassion, the mercy of God, surely, kahit anong signal man yung bagyo ngayon, anong lakas man ng mga alon na yun, hihina din yun, pagkakalma din yun. Kahit anumang mga pagsubok sa buhay, ay dapat po nating alalahanin na may Diyos tayong nagmamahal sa atin. At meron po tayong mga kaibigan, mga beshies, na sumusuporta po din sa atin. Wow! Salamat, Brother Jonas, at talagang napaka-inspiring ito, Brother Jonas, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, no? At yung mga bishi natin. Yes po, mga beshi. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Jonas, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin.